When you say victims participation and reparation system, tama ba? Section. Section, sorry. What exactly yung magiging participation dito ng mga iba't ibang mga biktima? So, ito yung laging tinatanong kasi ang tingin ko sa atin, ang pananaw, yung private complainant, 'di ba? Parang ikaw yung nagreklamo, ang kakampi mo o ang abogado mo yung prosecutor, public Yes. prosecutor. Tapos kung kukuha ka ng abogado mo, private prosecutor. So kumbaga ang tanong, ikaw na ba, kayo ba ang private prosecutor? Dito po sa ICC, hindi ganoon ang role. Ang participation ng victim ay hindi simple dun sa to prove the case. We will not be the second prosecutors. In a sense, kahit nga hindi kami mag-participate doon sa kaso, yung merits, ang importante, marinig yung pananaw ng biktima. So, ibang-iba, views and concerns ang hihingin lagi, panaka-naka, sa mga biktima tungkol sa sitwasyon, tungkol sa kaso, anong tingin nyo sa hinihingi ng depensa, anong tingin nyo sa ginagawa ng prosecution. So, medyo kakaiba, pero logical na, oo nga naman, mapakinggan natin, natatakot ba sila? Tingin ba nila tama yung patutunguhan? Kasi ultimo, kung ma-acquit man siya o hindi, kung ma-convict man o ano man, ano ngayon? Baka ganun ang lumabas dun sa mga biktima. So parang ano pala siya, may pagka-truth commission, nabibigyan ng pagkakataon yung mga biktima, yung mga naagrabyado, para ilabas yung kanilang mga saloobin. Correct. Palagay ko nga, yun yung tunguhin nila na hindi naman total truth commission na sasabihin mo yung lahat. Pero may pagkakataon talaga na mag-weigh in. Parang gano'n, no? Maki-share ka sa sentimiento. Alam mo, feeling ko hindi naman 'to nakakabuti para sa lipunan. Puwedeng gano'n yung comment mo or puwede ding ang comment mo ay, "Kailangan po namin ito, hindi lang sa individual, kundi para sa buong bayan." Gano'ng klaseng mga komento ang wini-welcome ng ICC. Okay, eto sa mga ganitong comments, will the opinions form part of the evidence ng, let's say, noong prosecution or not necessarily? Hindi, dahil mas ano siya, dito kumbaga sabi nga parang audience impact. So, hindi din audience impact, ano ba, audience engagement. Kasi kung audience impact, palakpak, bilang lang yun. Pero ito, engagement ng audience. At yung audience ay yung particular na naagrabyado. Parang consultation, kumbaga, ano bang tingin nyo? Okay ba ito? Yung, kumbaga, yung pagpapruweba ng krimen, kayang-kaya ng defense. Ng prosecution. At yung on the other side naman, kayang-kaya yan ng defense. Ang biktima, parang mai-insulate siya, kumbaga, dun sa, kung mag-away man kayo, ano ang pananaw ng biktima tungkol dyan. Mas ganun yung hihingi ng korte sa amin. Okay. When you say amin, ilan yung mga biktimang nire-represent mo? Tapos base rito sa sistema sa ICC, ilan yung pwede maglabas ng kanilang saloobin at what stage doon sa proseso? Naku, medyo ano pa to, masalimuot pa dahil magkakaroon ng parameters yung participation nila. Sa ngayon, ang tingin natin, ang kaso ay patungkol sa mga patayan between November 2011 hanggang March 2019 sa Pilipinas. Kung lumiit yung scope, pwedeng ganun na kumbaga ang akusasyon lang sa'yo, patayan sa Luzon. Wala na yung Visayas at Mindanao. Sabihin natin, di yung makakapag-apply lang yung taga Luzon na biktima ng patayan between November 2011 hanggang March 2019. Sa ngayon, malawak pa yan. Pero inaabangan namin kung baka lumiit. Kaya nagpapasintabi na kami dun sa ibang biktima na natatakot na kung baka matanggal po ako nung pinapaliwanag namin ito dati. Parang, bakit ganun? Siya lang ba ang may karapatan? Kaya lang, sabi nga namin, korte. So, may teknikalidad talaga na hindi mo maiiwasan dahil hindi naman pwedeng makinig ang korte or humingi ng views and concerns sa mga hindi naman kasali. Depende yan dun sa kaso. Kaya ngayon pa lang, yung pong mga biktima, from 2019 to 2022, out na. Pero okay lang kasi kumbaga, again, views and concerns, the participating victims will carry the interests of the others. So pasok dito yung yung pwede magpahayag dito yung mga kaanak ni Kian De Los Santos dahil that was 2017.
'di ba? Puwede, sa ngayon, yung scope puwede. Inaabangan lang namin kung liliit. Kaya medyo Okay. timplahan ito kung liliit yung scope baka mamaya sabihin 2016 to 2018 lang, yung mga gano'ng, Hmm. eventuality. As in ano 'yan, haharap sila sa ICC at makakapagsalita in their own words, gano'n ba 'yan? Hindi sila recommended na pumunta sa ICC, pero puwede silang magpahayag through, messages, email, minsan video. Tatanggapin ito ng registry, yung binanggit ko kanina, yung VPRS, Victims Mm. Participation and Reparation Section, tapos isa-summarize. Puwede din nilang ipunin yung mga dokumento tapos, puwedeng tingnan ng judges, para lang makita ng judges kung anong feelings nung mga biktima. Pero hindi ito bahagi ng ebidensya. Mm. Hindi ito titingnan kung makaka-convict ba ito o acquit. Mas yung pananaw ay ito yung mga biktima, ano yung saloobin nila. At kumbaga granted na, taken for granted na okey na itong lahat ay mga biktima at ganito ang paraan ng pagkamatay sa kanilang anak. Hin In a way, makakabuti kasi kung ako biktima, hindi ko na kailangang patunayan na pinatay yung kaanak ko sa ganitong paraan, et cetera. Mas mababa yung standards kumbaga sa pagpopruweba nun kaysa sa yung sa mismong kumbaga sa trial. Para Pero masabi sabi na nga biktima namin ka. oo, hindi mo kailangang pumunta dun na, "Ito po, ganito po ang nangyari sa anak ko." Tapos iko-cross-examine ka. Yan yung Oo. isa sa mga mabigat, 'di ba, sa biktima. Ako na nga biktima tapos mamaya paparatangan niyo ako tanim biktima? Aling Sheila, Oo. "O hindi naman ikaw namatay ng panahon na ganito." Hindi na yun, gusto iniiwasan yun ng ICC at yun na lamang kumbaga partikular na kaso, yung mga representative cases, yung iuupo or pag-uusapan. Ito yung at least 43 na unang binanggit doon sa initial, appearance. So ibig Mhm. sabihin napaka-crucial pa rin 'tong stage na ito 'no? Ilan yung nire-represent mo rito na gusto mo sanang makapagpahayag diyan? Up to 200 families ang Yung miyembro ng sa'yo? Rise Up, yung sa Okay. Rise Up. Pero may mga nagte-text na nga, eh, naku sorry po hindi ko pa nasasagot. Parang Okay. maraming gustong mag-participate. Ibig sabihin puwede rito Attorney Chrissy yung ano, 'di ba may mga namatayan yung tinamaan ng stray bullets tapos pinalabas na namatay, natural cause. Sino 'to, si Lenin? Si Lenine Bailon posible, Puwede lalo silang na humarap diyan, yung kamag-anak niya 'no? oo, ang kailangan lang yung tinatawag na nexus o kung ano yung koneksyon doon sa krimen. Eh, ang krimen Hmm. ngayon, itong patayan ay dahil sa war on drugs. So, kailangan niyang patunayan, sabihin na, ito ay kabahagi ng war on drugs kasi, ganito, ito yung sirkumstansya. May kumbaga may mga espesipikong hahanapin diyan yung ICC Okay. na sino ang pumatay, paano pinatay, saan pinatay. Oo. Pero may court record naman yun, eh, 'no, kasi napanalunan nila yun, 'di ba? Just to set the record straight dahil nga dinoktor yung death certificate, eh, 'no, yung kay Lenin, Bailon. Mhm. Pero ito, gaano kahaba itong proseso ng pagkalap ng mga saloobin ng mga biktima at 'pag na-collect na yan, papaano ba yan? May access yung individual judges or ipe-present ba yan sa korte? Ongoing siya, actually yung views and concerns hindi lang siya sa iisang panahon. Ah, Clearly hihingin ito sa confirmation of charges. Mm. So that's one. Later on, baka humingi pa ulit ang korte ng kunyari nag-apply ng interim release, hihingi yan ng views and concerns ng victims. Jurisdiction, posible din. 'Pag may inupong witness, posible din. So parang Okay. rolling kumbaga, Okay. tuloy-tuloy lang. At depende yan dun sa legal team. So, dapat makapagbuo ng legal team yung mga biktima na kumbaga kayang mag-coordinate nung lahat. Kasi siyempre, maraming biktima itong sa war on drugs. Mm. Kailangan magkaisa na, "O ito yung team natin at ito yung ifo-forward niya or nila na views and concerns." Sige. Na ibig sabihin ano palang continuing process. Akala ko Mm. fixed, period lang kung saan puwede sila mag-participate at ano pala all throughout pala the process 'no? Oo, all throughout. Tapos pero particular na nakikita namin, we will be asked at the confirmation of charges to weigh in. So, Mm. sasabihin ng prosecutor, "Ito ang charges." Sasabihin ng defense, "Ito ang depensa ko, general pa lang." Tapos kukumbinsihin yung korte na, "Court, judges, i-confirm niyo nga ang charges. Kumbaga, ito ang mga inaakusa namin sa kanya. Puwede ba Mm. tayong magsimula na ng trial?"
If they find reasonable basis to proceed with trial, then we proceed with trial. At doon na, yung particular factual, um, yung facts na ng case, factual issues rather. So yun na, totoo ba o hindi na pinatay ni ganito si ganito? Totoo ba o hindi na inutos yung reward system? So may mga ganong particularity at specifico na nasa trial natin makikita. Idulo ko lang na yung victims participation and reparation section. Di welcome sa kanya na mag-participate yung mga victims. Yung last stage na reparations, sila din ang in charge. Yung reparations, pagkatapos ma-convict, di meron yung una, kulong. Tapos, reparations or, ang hirap sabihin kung na-danyos Iniisip ko pa kung anong magandang term. Kasi, hindi siya danyos na damage. Ito, namatay yung mo, kaanak mo, bibigyan kita. Yung reparations, it's meant to repair your life. Parang, so that you can move forward. Or more of recognition. Pwede. At yun, pangkalahatan kasi yung, parang yung term na yun, na kikilalanin kang biktima, una. And pangalawa, merong either parang financial or monetary na reparations involved. And this could include setting up of memorials. Okay. Setting up of hospitals, kung may nasira man, setting up of livelihood projects, and so forth. Kanino manggagaling yung pondo para doon? Kay Duterte, kung mapapatunayan siyang guilty. Kung Talaga? walang pera, kaya crucial ngayon yung stage ng identification of assets. Na uulinigan ko na yan na, sana daw yung mga ni Duterte. We need to identify the assets as early as now. Kasi kung sakaling mahatulan na guilty kalaunan, yung estate niya ang sasagot. Kung walang pera, merong trust fund for victims. Itong trust fund na ito, kumbaga, nagko-contribute dito ang iba't ibang bansa. Pero kumbaga, yun yung sasalo sa hindi mapupunan ni Duterte.